dati nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court on Development Assistance Program. Ito yung, tapos nagkaroon na rin sila before that yung CDF. Kaso nga, gumagaling din Habang gumagawa ng batas, alituntunin tungkol dito, ano yung bawal, ano yung pwede. Ngayon naman, nagkaroon na naman ng mga insertion na tinatawag at yung tinatawag nilang unprogrammed funds na ipinapasok. Nagkaroon na lang for later release. Tapos ngayon naman yung allocables ang lumalabas. So importante ito na makuha natin yung Supreme Court para lalo nating mapayaman ano ba itong mga batas na dapat nating gawin para maiayos yung proseso ng paggawa ng ating budget ng Pilipinas. Ang konsepto ng budget, napakalaga na sa atin. In fact, defined yan ang Constitution. Di ba sinasabi, ang Kongreso, hindi nga ang Senado. Sila yung unang may karapatan gagawin ng eksekutibo, ang budget ipapasa sa Kongreso pag didebatehan. Bakit Kongreso? Kasi yung Kongreso may mga distrito. Nakikita nila yung pangangailangan at meron silang responsibilidad sa distritong kanilang kinakatawan. So, kunyari, nung ako nung congressman, teka lang, baka pwede naman yung school building namin kasi talagang kulang yan. Mas maraming maraming pangangailangan kami school building. Tatayo yung isang kongresista sa ibang lugar, sabihin na, teka lang, meron din kaming problema. Kung problema niyo yan sa Quezon City, mas problema namin sa probinsya. So, nagbibigayan kayo, nakikita niyo yung mga problema tungkol dito. So, ako, isa sa mga advocacy ako at that time, yung hospital namin dito, yung Quirino Hospital. In fact, there was a time na ang DOH gusto pa nga niya i-phase out yan. So, pinaglalaban namin yan. Yan yung role ng kinatawan ng Kongreso. So, pagdating naman sa Senado, aakyat yan, pag-usapan na naman nila. So from day one, makikita mo na yung sinubmit ng executive, dumaan din sa proseso ng mga departments. For example, in DPWH, sa district engineers, nakita nila ano yung mga problema, yung primary na pangangailangan, tapos aakyat. Tinitingnan din ng NEDA, National Economic Development Administration, at saka yung Government Department. Ano ba ang kailangan nating gawin sa budget? Diba? Nung dati, ang rule namin nung, kunyari, paggawa ng kalye, merong yung batayan, hindi lang basta-basta gumagawa ka ng kalye. Kailangan, una, may function siya sa ekonomiya. Pangalawa, may function siya sa turismo. May function siya sa national security. No? So, importante, kunyari gagawa ka ng isang kalye, even sa DA, yung farm to market roads, bakit mo ginagawa yan? Anong rason? Anong bakit? Tingnan mo dito sa naging batas nila, yung mga dapat na gawing proyekto under sa Development Assistance Program. Ito yung mga pinag-aralan ng malalim ng mga iba't ibang bansa. Katulad dito sa atin, yung Korea. Sabi nila, ito yung inyong kailangan gawin. Gumawa sila ng malayong pag-aaral. Sinabi nila kung bakit kailangan to. At sabi nila, sige, pauutangin namin kayo. Zero budget pa nila yun. Dahil dapat may local counterpart. So, ito yung nangyayari ngayon sa budget natin. Yung flood control. Ang flood control program, gumagawa ang NEDA. Gumagawa ang if I would yung NEDA pati itong isa pang ahensya ng gobyerno. Binubuo nila DPWH gumagawa din 'yan. Binubuo nila yung kabuuang problema sa flood control. Saan ba natin kailangan talaga ang flood control program? Ano talaga yung mga prioridad? Hindi pwedeng kukunin mo yung pondong yun, tapos kung saan-saan mo ibabato. In fact, even yung NEDA, bago mo palitan yung isang flood control program, kukuha ka ng clearance sa kanila. Because it is actually a flood control program. Hindi pwedeng yung nagakot ka lang, nagukay ka lang. Flood control na. Hindi. Isang buong programa yan, I'll give you an example. Gumawa ng pag-aaral ang JICA sa Marikina. Itong Manggahan, sinabi nila kailangan tayo magkaroon ng pumping stations dyan. From the Marikina River, pagka tumatas na tubig, pinapump out nila yan to Laguna. At nagkaroon ng pondohan tungkol dyan. May JICA counterpart, mayroong tayong local counterpart ng DPWH. So hindi mo pwedeng basta-basta kunin ang pondo nito at ilagay mo kung saan-saan. And on the base of that, kailangan talaga gumagana yung kabuuang flood control program mo. Hindi ka pwedeng naglagay lang dyan ng bakal at nagbato ka ng semento, nagtusok-tusok ka dyan, flood control na. Hindi po ganun ang flood control program. Pwede ka magkaroon ng dredging, pwede ka magkaroon ng maintenance na by the way, isa ring form of corruption, particularly sa MMDA. Pero ang flood control program ay masusing pag-aaral ng gobyerno natin kung paano ayusin
ang mga pamayanan, ang mga lugar, ang mga probinsya para tumigil ang pagbabaha. Never nung ako'y nasa Kongreso as a district representative, ang binibigay sa mga congressman na pondo at that time 150 million pesos. 150 million pesos. So kung sasabihin nila, okay, bakit naman binigyan nila ang congressman at that time? Anong logic? Kasi nga, binabanggit ko yung buong national program ng development. So gagawa ka ng flyover sa Quezon City, gagawa ka sa C5 ng isang malawakang daan, grabe, daang milyon ang ginagastos mo. Nakakalimutan ngayon yung mga ilang pamayanan na kuminsan yung mga mahihirap, kailangan nila ng, at that time, patubig. Kailangan nila ng maliit na daanan, na pathwalk na tinatawag kasi ito yung mga depressed areas na talagang basa din at mahirap din. Kailangan nilang tulong ng pagkakabit ng kuryente. So, sabi ang lohika nung araw, o sige, ito may pondo ka dyan. Yung 150 is not for infrastructure. Meron ka dun about 60 million, if I'm not mistaken, o 50 million, ilalagay mo sa mga ospital. Ilalagay mo sa DSWD. So yun lang ang pinag-uusapan natin. Nung pagbalik ko, gulat ako. Billion-billion na. Ang bawat distrito was getting about 1 to 2 billion. So, kung titingnan mo, kung billion na yung bawat distrito, paano pa yung mga insertion? Yung insertion, iba pa yun, Admar. Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan, yung insertion na binabanggit ko, bilyon-bilyong pera din. Ito yung sinasabi na nga ni Saldigo na, sige, mag-insert ka, yung sinasabi ni Alcantara. Pag inilagay mo sa insertion, immediately, magbibigay ka agad ng 10% at pag lumabas na sa GAA, maglalagay na pala sa GAA 10%, pag lumabas na, another 15%, so 25%. So, ito'y dapat hindi pinayagan ng eksekutibo. Ang power na yan, dapat kinaya kaagad ng executive because the president's power, yung kanyang poder, napakalakas. Di ba? Ang sabi nga ng Kongreso, nito lang, di ba binigay nyo sa amin yung budget, 870 billion sa DPWH. Paglabas ng budget, nagdagdag kayo ng 289 billion. Ibig sabihin, sabi ng Kongreso, 870 nga lang kami. Kayo naglabas ng 1 point something trillion pesos. Doon pa lamang, makikita na kagad ng presidente. Ito yung mga dinagdag sa insertions. Ang insertions naman, hindi mo basta-basta mapapasok . Nung makikita na kagad nila, ito yung mga amendments. Ito ngayon yung unprogrammed. Kikita ko kagad, ito pala yung nilagay. Pwede kagad i-veto ng Pangulo yun. Pwede niya sabihin kung ano yung original budget ko na inilagay, tanggalin ninyo lahat ng idinagdag nila. I-veto ko yan. Nasa kapangyarihan ng Pangulo yun. Admar, pwede rin naman. At yun naman dapat, pag unprogram kasi ang sabi dyan, pag may sobra ka pang pera, sobra kang pondo, dun mo ilagay yung unprogram. Anong ginawa? Inuna pa nga yung unprogram kesa yung naka-approve na programa. Anong ibig sabihin ba ng unprogram? Di ba ganito? Mamamalengke tayo. Bibili tayo ng bigas, bibili tayo ng karne, manok, bibili tayo ng gulay. So ito yung kakainin natin. At teka lang, pag may sobra tayong pera, bumili tayo ng steak. Tsaka pag may sobra tayong pera, bumili tayo ng ice cream. Diba? Ang ginawa, imbis na binili muna yung kailangan bilhin na manok, bigas, binili ka agad yung steak. Ito yung nangyari sa budget. Sinong gagawa lang yan? Magagawa niyan? Ang Pangulo, ang DBM. Kaya si Secretary Pangandaman, dapat yan, imbitahin nila. Paano lumabas itong mga unprogrammed funds na to? Paano lumabas yung mga for data release? At dapat makita ano naging proseso dito. Si E.S. Bersamin, pinirmahan din niya yung mga budget. Paano yung na-approve ng budget? Paano yung mga lumalabas na pondo? So, the President, from the executive, very, very powerful. Nasa kanya ang poder. Pwede niyang simula pa lang ihinto kung ano nangyari yung pagsabute ng budget, alam na niya. At paglabas ng budget. Pwedeng in-approve na rin niya yun. Sige, tanggalin na natin, in-approve niya. Pero pwede niya yung hindi ni-release. Marami doon nasa unprogram. Lahat ng mga lumalabas ngayon ng mga kalokohan, unprogram nilalagay insertion. Yung corruption sa budget, matagal na yan narinig ng mga tao. Yung 25% na hingian, matagal na pinag-uusapan yan. Ang problema, siyempre pag-uusapan sa Kongreso,
Oy, 25%. Bukod dun sa 10% na makukuha ng mismong ahensya na gumawa. So, 35% kaagad. Pagkatapos meron kang taxes. Pagkatapos meron kang sabak, babayaran mo. Babayaran mo yung ibang bidders, no? Effectively, pag pinas-plus mo lahat ng mga gastos ng isang contractor, ay umaabot na lamang sa 30% ang natitirang proyekto. Kaya marami sabi lang, uy, flood control na lang. Kasi diyan natin matatago lahat. Ang hirap makita pag tapos ng bagyo, baha, wala na. Hindi na makikita. So, yan ang thinking nila. But the discussion on the 25% ay matagal lang pinag-uusapan noong 2023 pa ng mga congressman. Siyempre, mga congressman magkikwento sa mga mayor. Yung mga mayor magkikwento rin sa mga barangay. Diba? At pagkatapos yung mga contractors, magkikwento rin. Bakit? Pag humingi si ganito, o kunyari humingi yung isang tao, sabi nila, boss, grabe, hindi ko na kaya yan kasi ang laki ng hingian, 25%. Pagkatapos nun, yung mga bangko, ganun din. Kasi yung mga contractors, pupunta sa bangko mangungutang. Kailangan natin mangungutang, may proyekto po kami nakuha. O, saan nyo ba ibibigay yung pondo? Sasabihin na naman nila, yung 25%, ganito. So, kalat na to. And for 3 years, nangyari to na taon-taon, ganyan yung kanilang ginagawa. Eventually, katulad ng nabanggit mo, puputok talaga yung kaso. Maririnig talaga at malalaman. Yung kay Janet Napoles nga hindi naman ganito kalaki. Ang kay Janet Napoles parang 9 billion sa 6 na taon. Sa 6 na taon. Yun nga pumutok. Ito pang ganito kalaki na pinag-uusapan natin sa budget at ginagawa sa Kongreso. Ngayon, ano ba yung exit plan nila? Alam mo, Admar, nung una, akala ko, nung una talaga, nung lumabas Sergeant Cotesa, ang ituturo nila ay si Speaker Martin. Dahil nga, immediately after Saldico, ang Speaker of the House. Siya yung may control kay Saldico and the Committee on Appropriations. Kaso nga, ang nangyari, tumaas ang mga tinuro ni Saldico dahil nagipit na nga siya. So kung ano ba yung exit mechanism, hindi ko alam. Ang tingin ko, umabot na tayo sa punto na kailangan talaga ilahad lahat ng katotohanan. No? Ilahad lahat ng naging problema. Itong mga lumalabas na mga pangalan, simula pa lang to Kasi marami pa rin mga sinasabing kongresista na involved. Ibang pondo pa yan. May sarili sila mga pondong ginalaw at ginawa at meron pa rin mga contractors na involved. So, tingin ko, maganda talaga ilahad ang lahat ng to. Kasi hindi na to tungkol sa kanila o kung sino man makakasuhan. Para sa bayan na to Kailangan na nating pag-usapan to para sa ating bansa. Yung ganitong klaseng corruption, anong nangyayari? Pinag-uusapan ngayon si Dr. Leachon na nabasa ko at medyo nalungkot ako sa nabasa ko. Sabi niya, meron akong cancer patient, hindi makakakuha ng guarantee letter sa PhilHealth. Ayaw bigyan ng hospital, ayaw alalayan. Narinig ko rin yung former director ata yun ng PGH or current director na sinasabi walang pondo na makukuha dito nga dahil nga sa walang pondo ang PhilHealth o walang pondo ang Department of Health. Ito yung mga implikasyon na nakikita natin na nangyari sa ating bansa. So kailangan nating ayusin to, ang pondong yan, kailangan para sa tao, kailangan para sa edukasyon, kailangan sa kalusugan, lahat ng emergency. Tingin ko itong pondong to, kung lahat ng may cancer at lahat nagkaroon ng emergency, yung mga hindi makapagbayad sa ospital, kayang-kayang bayaran Sa ninako na pondo na nakikita natin ng 1 taon lamang. Lahat ng ospital, tingin ko, kayang bayaran. Lahat ng gusto mag-aral, walang pambayad, yung mga nasa privado at wala sa state college, kayang tustusan ng edukasyon nito Hanggang 4th year, bibigyan ka ng allowance. Itong nakita nating nakawan. Ganito kabigat yung nakikita nating nakawan sa pondo. At hindi na lang mga 1-2 tao na may kaso ang kailangan pag-usapan dito. Ang higit sa lahat, ang kailangan pag-usapan, paano dapat gamitin ang pondong to para maiahon ang bawat pamilyang Pilipino. Para magawa yung mga proyektong dapat nating gawin. Sinasabi nga yun lang train doon na idudugtong mo ang buong Mindanao, hindi aabot ng 100 bilyon. O di kaya itong train na kailangan nating idugtong sa Luzon, no, hindi aabot ng 200 bilyon. Ito yung mga bagay
na nawawala dahil dito sa nakawan na nakita natin at mas importanteng pag-usapan to sa ating bansa. Yung dapat kasuhan, wag nang maulit ang nangyaring to. Ang pagtanggal nyo kay Kiko Barsaga, yung mga congressman, di ba? Institusyon niya ng Kongreso, may sweldo kayo, buwis ng taong bayan. Pag kinitil nyo yung pagsalita ng isang inyong kasamayan dahil kritiko ng presidente o kritikal sa nangyayaring sitwasyon ng ating bansa, pati sa ating Pangulo, masamang paggamit ng pondo ng bansa yan. So, yan ang dapat nating labanan. Tuloy-tuloy tayong dapat magsalita hanggat hindi natin natatapos ang isyong to. At habang kayo, katulad sa inyo, sa SMNI, kayong mga kasama natin na sa Pulso ng Bayan, talagang nilalabas ninyo ang katotohanan. Open naman eh. Ako, anytime, kung gusto mo yung makipagdebate sa akin sa inyong programa, magdebate tayo. Anong involvement ng Pangulo? Pagdebatehan natin. Kung sa pananaw ninyo, wala, pagdebatehan natin. Pero ang importante, malaya. No? May respeto tayo sa isa't isa, bukas ang ating isip, at malaya tayo nagtatalakay sa mga